on the table. Ngayon, gusto ko lang makiusap o hindi makiusap, makipagsalita o makipag-ugnayan. Or I just want to talk to some people in Washington, be it from the office of the President or the State Department or the Defense Department. You know, we are still investigating it. But you know, ikaw, Alberto, pag nasilip ko lang meron ka, I will charge you for marami akong ididemanda sa iyo. Ako, I have not, for the life of me, sued anybody, libel or anything, during my 23 years, 4 years as congressman, tapos vice mayor, hanggang presidente. Pero ikaw ang habulin ko kasi ikaw ang nag-transmit sa message. You are, in olden times, kung atwar lang tayo sana, you are guilty of treason. Kaya nga pala, kasi hindi ka Pilipino. Kung saan ka napulot, bakit itsura mo, hindi ka talaga Pilipino, sa totoo lang. At ayun o, ang mabigat sa iyo, ikaw yun nag-transmit. And I said, that is treason. Kaya daldal ka ng daldal dyan. Anong China magtulong sa akin? Gago ka, saan mo nakuha yan? 16 million makuha mo ng tulong sa ibang bayan. 16 million mabili mo. Ang aking majority is 6 million over lahat 16 million. 16 million plus voted. 6 million of that was my majority over your friend. Kaya ikaw yung mukha mo, hindi ko nga malaman kung Pilipino ka ba o are you Pilipino? I want to see you personally. Where can I meet you? Saan ka ba nagkakape-kape? Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Maniwala ka. Hindi ka maniwala. Subukan mo. Try conveying to me the message where I can find you. At pupuntahan kita. Hindi ako magdala ng security. Ako lang. Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Nasaan ka ba ngayon? Kasi gusto kitang puntahan. Sa bahay mo. Katukin kita. Ako lang mag-isa, huwag kang matakot. Hindi ako sanay, Samantala, maki-update muna tayo sa ginawang Talk to the Nation again last night ng Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanya ring mga direktiba, mga bagong polisiya at sa kanya na ring paghahangad na posibilidad na posibleng ibalik daw ng mas mahigpit na restriction dila naman sa unti-unting pagdami rin ng Delta variant na tinatawag sa bansa. Mga ulat na yan mula naman sa pagtutok kagabi ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jen, kagabi nga ay muling umarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko at nagsimula yan pasado alas 10 ng gabi hanggang mag-alas 12 na hating gabi. At dito tinalakay yung pagtugon pa rin ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, particular yung mga nitalang kaso ng Delta variant ng COVID-19 at yun din yung iba pang mga usapin na may kinalaman sa politika, lalo na yung mga batikos laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At dito nga ay nagbabala si Pangulong Duterte ng muling pagpapatupad ng mas mahigpit na mga restrictions matapos ngang kumpirmahin ng Department of Health ang mga local cases ng Delta variant ng COVID-19. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang mga naiulat na local cases ng Delta variant sa bansa ay isang seryoso na alarma at concern at kinakailangan daw, umaaring kinakailangan na ibalik yung mas mahigpit na restrictions para maiwasan ang mass gatherings at yung super spreader event. Na ito ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. So the reported local cases in the country is a cause for serious alarm and concern. Again, it's redundant, but still it's good.
as good as any warning that can be given to the people. We may need to reimpose stricter restrictions to avoid mass gathering and prevent super spreader events. Now, it is not only Indonesia, tinamaan uli ang Korea at Taiwan. Sila yung nag-lockdown kasi pumasok na itong variant na Delta. I hope that our existing infrastructure in dealing with the problem of COVID-19 can cope up. Depende kung the vaccines for COVID-19 can be as effective in dealing with the virus Delta. Pagka nandito na, kung sakali man it will spread, I hope it will not, then we'll have to go again to stricter measures. We are not the only one. And also tinamaan ng Delta UK. Balik rin sila sa dati. I urge the DILG and the PNP to implement existing protocols with greater urgency and necessity. It is only by imposing these restrictions that we can fight the threat of Delta variant. Kaugnay nga nito ay muling pinahayag ni Pangulong Duterte ang pangailangan para sa pagpapabakuna laban sa COVID-19. At ito ay para mapigilan yung pagkalat pa ng COVID-19, particular yung Delta variant. At dito nga, nagbigay naman ng kanyang report itong si Secretary Carlito Galvez Jr., ang vaccine czar, kung saan ay kanyang sinasabi na sa ngayon ay naabot na natin yung 15 million mark. O ibig sabihin ay nasa 15 million na mga Pilipino na ang mabakunahan. At patuloy daw na tumataas yung bilang ng mga nagpapatok, particular yung nasa A2 category, yung mga senior citizens at yung mga may comorbidities na dati daw ay nag-aalangan na pabakuna. At ito, pakinggan natin yung naging ito para, bago ko makalimutan, Bongbong Elmar, ay nagbigay din ng paliwanag, utugon si Secretary Galvez sa mga local officials na nagrereklamo ng di umano hindi patas na pamamahagi ng bakuna sa mga lugar. At pinagpakita siya ng report ng mga statistics, yung deployment ng naturang mga bakuna. Pakinggan natin si Secretary Galvez. Sir, ito po yung details ng vaccine administered. Kung makikita po natin, tumaas po ang ating second dose vaccination for merely 3 million. Ngayon po ay 4.7 na po. And then nakikita rin po natin, umaangat na rin po yung A2. Noong dati po, wala po tayong almost lang po tayo, 1.5 million. Ngayon po, Mr. President, 2.7 million na po tayo sa ating mga senior citizens. At ang ating A3, tumaas na po, pumalo na po tayo ng 3.4 million. Ang A4 po is almost 2 million na po at ang nakita po natin yung mga nurses at saka doctors, malapit na po natin ma-hit ang 90% na fully vaccinated po sila before the end of the month. Sir, ito po yung pakikita po sa inyo, sa aking compliance po sa inyo, na yung lahat ng mga governor na nagrereklamo, ito na po ang nakita natin na talagang equitable na po ang distribution natin. Ang basis po natin, para makita nyo yung basis natin, yung population, yung nasa slide po dito. Ito yung projected population natin na target from 18 above na babakunahan. Ito naman po sa pangatlong linya, yung total A1, A3 vaccinated. So nakikita natin na nandito rin po na marami na po ang nababakunahan din sa mga different regions. At ngayon tinignan po natin, ang pinakamababa po na binigay natin sa region ngayon ay 200,000. Yan po ang pinakababa. At yan na po yung pinakababa natin dahil kasi yung population po nila na mababa rin po ang target. So sa ngayon po, makikita po natin, Mr. President, yung NCR 1.9 dahil kasi siyang pinakamataas po na at saka po yung Region 4A. So 1.5. Region 3, 1.2. And then Region 6, nakita po natin yung Region 6, yung Iloilo, dahil kasi po siya po yung variant of concern, 743,000. And then Region 7, 729, and then yung Region 11, yung Davao, 592 or more or less 600.
Yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. At sa ibang usapin naman ay gigil sa galit na binantaan ni Pangulong Duterte si dating DFA Secretary Albert Del Rosario na kasuhan niya kaugnay sa kumbaga paratang ng dating DFA Secretary na nakialam ang Chinese government sa nakaraang 2016 elections para manalo umano si Pangulong Duterte. At sinabi niya na talagang may mga impormasyon siya na itong si Secretary Del Rosario ang nagbigay ng impormasyon sa sinasabi niya ay yung sa Washington, State Department at ilan pa. Sinabi ng Pangulo na kung nasa giyera lamang ang Pilipinas ay siya, ay itong si Del Rosario ay guilty ng treason o pagtraidor sa ating bansa. At sinabi rin niya na gusto niyang makita itong si Secretary Del Rosario at kung sila ay nagkaharap ay kanyang bubuhusan ng kape sa mukha itong si Del Rosario. Pakinggan natin yung dagdag na pahayag ni Pangulong Duterte. We are still investigating it. But you know, ikaw, Alberto, pag nasilip ko lang meron ka, I will charge you for marami akong ididemanda sa iyo. Ako, I have not, for the life of me, sued anybody, libel or anything. During my 23 years, 4 years as congressman, tapos vice mayor, hanggang presidente. Pero ikaw ang habulin ko kasi ikaw ang nag-transmit sa message. You are in olden times, kung atwar lang tayo sana, you are guilty of treason. Kaya nga pala kasi hindi ka Pilipino. Kung saan ka napulot, bakit itsura mo, hindi ka talaga Pilipino sa totoo lang. At ayun ang mabigat sa iyo, ikaw yun ang transmit. And I said, that is treason. Kaya daldal ka ng daldal dyan. Anong China magtulong sa akin? Gago ka, saan mo nakuha yan? 16 million makuha mo ng tulong sa ibang bayan. 16 million mabili mo. Ang aking majority is 6 million over lahat 16 million. 16 million plus voted. 6 million of that was my majority over your friend. Kaya ikaw yung mukha mo, hindi ko nga malaman kung Pilipino ka ba o are you Pilipino? I want to see you personally. Where can I meet you? Saan ka ba nagkakape-kape? Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Maniwala ka. Hindi ka maniwala. Subukan mo. Try conveying to me the message where I can find you. At pupuntahan kita. Hindi ako magdala ng security. Ako lang. Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Yan, yung bahagi ng pagbabanta ni Pangulong Duterte kay dating DFA Secretary Albert Del Rosario. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Alright, Bombo Raymond, gusto ko lang linawin yung sinabi ni Pangulong Duterte na dahil sa presensya ng Delta variant, may ipapatupad siya mga paghigpit. Anong ibig sabihin nito, Bombo Raymond, yung mga lugar na may Delta variant, may ipapatupad na namang lockdown? Sa ngayon ay wala pa namang sinasabi si Pangulong Duterte na meron ng pagpapatupad ng mas maigpit na restrictions. Yun ay parang ideya o kaya ay kinokonsidera niya na ibalik sa mas maigpit na mga quarantine restrictions ang ilang bahagi ng bansa kung magkakaroon ng surge o pagtaas ng kaso ng COVID-19 cases dahil sa Delta variant, Bombo Jane. Kaya kanyang hinihigayat ang PNP, inuutosan ng DILG na higpitan yung pagpapatupad ng mga existing o yung mga kasalukuyang mga quarantine protocols para maiwasan na humantong tayo sa pagpapatupad ng mga lockdowns muli, Bombo Jane.
Aasahan pa rin ba natin na Bombo Raymond na since andito na nga ang mas nakakahawang Delta variant sa Pilipinas, so asahan natin marami pang mga bakuna ang darating dito sa bansa? Tama ka dyan, Bombo Jane. Patuloy naman yung gaya ng report ni Secretary Galvez kagabi ay milyong-milyong doses pa ng bakuna mula sa Pfizer, Sinovac, AstraZeneca at Moderna. So, target nila talaga ay makamit natin yung community protection o yung population protection sa pagsapit ng Nobyembre ngayong taon, Bombo Jane. Hindi pa nabanggit ni Vaccine Czar kagabi Bombo Raymond na since marami namang bakuna ang darating dito sa Pilipinas, yung mga bata wala pa sa list na bakunahan, especially na pinapayagan na silang makalabas. Well, sa ngayon ay wala pa ang alokasyon para sa mga bata dahil ang prioridad talaga sa ngayon as per yung ating National Task Force at lalo sa vaccination ay uunahin muna yung mga adult Filipinos o yung mga nakatanda dahil sila yung mas lumalabas at ngayon nga ay kinokonsidera o ipinapanukala ng mga ilang local officials na bawiin yung national kumbaga yung IATF resolution na nagpapahintulot na makalabas yung mga bata, Bombo Jane. Okay. Sa aking parte, masalamat Bombo Jane. Sa aking parte, Bombo Raymond, balikan ko lamang yung issue na galit ang Pangulong Duterte kay dating DFS Secretary Del Rosario. Kasi yung gusto ko yung context doon na binabagit ni Secretary Del Rosario dati na naalhal daw ang Pangulong Duterte sa tulong ng China, Bombo Raymond. That's right. Sinasabi nga ni Secretary Del Rosario na noong February 22, 2019, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa ANIAI, Most Reliable International Entity, na ilang mga mataas opisyal ng China ay pinagyayabang na na-impluwensyahan nila yung 2016 Philippine elections kung saan ay nanalo nga si Pangulong Duterte. At sinasabi rin ni dating Secretary Del Rosario na maaring mabilis lang daw na mabalidate ng ating embahada sa Beijing yung naturang report. At yun nga, at sa sinasabi rin niya na yung mga hakbang daw, naging mga pahayag ng Pangulo kaugnay sa West Philippine Sea issue ay nagbibigay ng credence o kredibilidad sa kanyang impormasyon. Bagay na pinasinungalingan nga kagabi ni Pangulong Duterte at kanyang sinisilip daw yung mga impormasyon na kumbaga ipinadala ni Secretary Del Rosario sa either man na sinasabi niya na international or foreign entity, Bombo Elmar. Naasara ang Pangulo kay Secretary Del Rosario. What about kay Senator Manny Pacquiao? Naungkat ba ulit kagabi, Bombo Raymond, yung issue naman sa PDP laban ng kanyang dinaluhan itong nakalipas na Sabado, Bombo Raymond? Well, hindi masyado, Bombo Elmar. Wala siyang magbanggit ulit dahil actually patapos na yung parang sa tingin ko nung tinutukan natin kagabi bago mag alas 12 patapos na yung si Pangulong Duterte, pero nung nagsalita si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo pero medyo parang sa tono ni Secretary Panelo inuudyukan o sinusulsulan niya, parang tinitrigger niya si Pangulong Duterte. So eventually nagtagumpay si Secretary Panelo at yun doon na bumanat talaga itong si Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Di na nakapagpigil. Galit sa kanya naging binitawang banta kay Secretary Del Rosario. Mantakin yung hanapin daw niya, susugurin para buhusan ng kape sa mukha si Secretary Del Rosario.